Sa publiko ang kuryente, ilaw, tubig. Kasi ang pag-asa natin, RevGov lang. Pag-asa. Kasi yung mga oligarch, wala tayong kabuhay-buhay dyan. Habang TV Network. Bayan, narito tayo sa kabahan ng Claro and Recto kung saan ay ating inantabayanan ang pagdating ng grupo ng CBA 1 Lanao na pinangunguna ni Engineer Camar Alento kung saan ay kanilang inususulong ang RevGov na nauna, the People National Coalition for Revolutionary Government towards Federalism. Narito ho tayo sa lugar ng Mindoro kung saan ito'y isang makasaysayan. Narito naganap ang lahat ng klaseng trahedya, rally ng ating mga mamamayan upang ipabatid lamang sa ating Pangulong Rodrigo Roa the Punisher Duterte ang kanilang kahangian. Sa baking likuran ay mga tao na galing pa ng Lanao upang manawagan sa ating Pangulong Rodrigo ng isang revolutionary government upang sa kanilahong pagbabagong buhay. At inong kakausapin ang kanilang leader na si Sultan Taha Sharif. Sir, ano ho bang inyong panawagan sa ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Natatandaan po natin, mga kaibigan, na apat ang promise plataforma ng presidente natin. Isa is he will wage against criminality, against drug menace, against corruption in the government, and to include shifting from unitary government to federal government. Sir, ano ho ang inyong masasabi? Bakit sinusuportahan niyo po itong RevGov na panawagan sa ating Pangulong Rodrigo Roa the Punisher Duterte? kasi gusto kong sa publiko ang kuryente, ilaw, tubig. Kasi ang pag-asa natin, RevGov lang. Pag-asa. Kasi yung mga oligarch, wala tayong kabuhay-buhay dyan. Habang tumatagal, lumalalim ang gabi, lalo tayong inuurakan ng karapatan. Kaya itong pakikibaka natin, para sa masa, pag-asa natin, RevGov na! Now na! RevGov! Ang akong ikasulti, ako naghangyo nga ipadayon na nato kining RevGov kay mauni paglaom sa mga kabusog pobre. RevGov, pantay-pantay dito. Una, nais po namin magpasalamat sa lahat ng dumalo, ang media, lalo na ang kasamahan namin sa People's National Coalition at ang lahat ng organisasyon, individual na nakilahok para ipahiwatig ang pagnanasa na matupad ang one of the campaign programs of the President, which is federalism. At dito nakikita natin na naunawaan nila ang kahalagahan ng pagpapalit ng forma ng pamahalaan. This is a campaign promise. Ito'y kontrata natin with the President. When he won with a big margin, it follows that we have a contract with the President. At siguro dahil alam niya bilang matagal ng executive ng Davao, na ito makakaluna sa ating problema. Ang problema ng ating bansa ay insurgency, criminality, illegal drugs, at yung flight ng OFW na alam, ang sabi nila 11 million na, ibig sabihin ay 11 milyong pamilya ang nababawasan ng gabay ang anak at nagkakaroon kumisa ng social problem. So ang kahirapan per se, hindi naman yan problema natin kung kumakain tayo. Subalit kung dahil sa kahirapan, nagdulot ng kriminalidad, insurgency, illegal drugs at OFW, dala tayong lahat. Itong ginawang alliance ng grupong nananawagan, nag-aapila sa ating mahal na Pangulo ng federalismo. No? Well, in fact, para sa akin, naging successful, no? At naging peaceful yung ating ginawang panawagan sa ating mahal na Presidente at nagkaroon tayo ng successful events. No? At naintindihan din natin yung part ng ating PNP kasi sinusunod yung protocol natin. No? So, well, in fact, susundin natin yung batas na kailangan mayroon tayong sinusunod na protocol. No?
So kung ano man ang nangyari ngayon, dahil din ay tayo ay law-abiding citizen, no? So susundin natin yung batas na kailangan sundin yung proseso, no? So kung hindi man tayo nagkaroon ng malaking activity, ay dahil sinusunod natin yung batas. Ngayon po, tila yata wala na po tayong oras, Mr. President. Alam niyo po, nung nakarang election, why you got the very high votes coming from the different sectors of the people in or throughout the Philippines, and more particular in the educational sector, is because one of your platform of government is federalism. Sa tingin po namin, sa lahat ng problema ng education sa buong Pilipinas, the only solution to this is to have federal form of government wherein the people of the different areas na magkakaiba ang kanilang educational formula, because we need also the traditional and the culture of every people to be respected and be part of the educational system. Mahal na Pangulo, alam namin na lahat ng bagay ay ginawa ninyo upang marutas ang mga naturang suliranin. Sa kabila ng inyong pagsisikap na malinis ang ating pamahalaan na katiwalian, ay hindi pa rin ganap sapagkat kulang ang kapangyarihan na ipinagkaloob sa inyo ng 1987 Constitution.